Kabanata 2741. Iginugulong ni Harvey York ang kanyang katawan ng walang pag-aalinlangan sa ilalim ng tubig bago hinabol ang yate sa sobrang bilis. Bago pa man lumipas ang 10 segundo ay nasa likod na siya ng yate. Kasabay ng isang mahinang pag-akyat, nagawa niyang pamwesto sa deck. Kasabay nito, sumulong siya sa pag-indayog ng kanyang sibat. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang dalawang bumaril na naghahanap kay Harvey ay nagtakip ng kanilang lalamunan at bumagsak sa lupa habang nagpapakita ng mga ekspresyon ng hindi makapaniwala. Si Harvey ay gumulong pasulong at ipinako silang dalawa sa kubyerta gamit ang parehong sibat. Bastos, namulat naman ang ibang mga bumaril. 12-dosenang mga bumaril na nakasuot ng itim na maskara ang sumugod. Nakatanggal na ang safety lock ng kanilang mga baril. Nang makita nila si Harvey, sinimulan nilang hilahin ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Bang, bang, bang! Isang barrage ng mga bala ang lumipad sa lugar, na sinira ang buong lugar. Ang maliit na deck ay naging pinakamapanganib na lugar sa lahat ng sangkatauhan sa isang iglap. Ang masangsang na amoy ng pulbura ay maamoy sa kung saan-saan na naramdaman ni Harvey na bumalik siya sa digmaan. Sa karaniwan, ang sinumang ordinaryong tao ay malamang na hindi lalabas ng buhay sa isang sitwasyong tulad nito. Kung mayroon man, malamang na mapupuno sila ng mga butas sa buong katawan nila. Ipinakita ng mga gunner ang kanilang mga mukha ng kasiyahan sa sarili pagkatapos na isipin ang sitwasyon. Bang, bang, bang! Kinuha ni Harvey ang baril na nakalatag sa lupa at hinayla ang gatilyo sa nakasaradong bintana. Agad na bumagsak ang metal na bintana, na sumasangga kay Harvey mula sa pagtama ng mga bala. Sa tamang panahon, muling naiwasan ni Harvey ang kamatayan. Bang, bang, bang! Ang natitirang mga bala ay maaaring tumama sa kubyerta o tuluyang nawala habang maririnig ang mga tunog ng pagkawasak. Hindi nagtagal, naubusan ng bala ang mga gunner, ngunit hindi pa rin nasaktan si Harvey. Gayunpaman, sa ibang lugar ay puno ng mga butas ng bala. Matapos ang casual na paghawak ng isa pang baril at pagkarga ng mga bagong round, tinuya ni Harvey ang mga bumaril, pupunta ulit kayo. Tuluyan nang natigilan ang mga gunner, ngunit natauhan silang lahat bago muling ikarga ang kanilang mga bala sa lalong madaling panahon bago muling itinaas ang kanilang mga baril. Bang, bang, bang! Hinayla ni Harvey ang gatilyo sa kanyang dalawang baril nang hindi man lang binigyan ng oras ang mga bumaril na huminga. Ang mga gunner ay hindi nagpakawala ng hiyaw matapos ang mga bala ay dumapo sa kanila. Sa halip, nanginginig silang lahat habang napa-atras ng ilang hakbang na may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa sumunod na segundo, itinaas nila ang kanilang mga baril at pilit na hinayla ang mga gatilyo. Muli na namang bumuhos ang panibagong paglipad ng mga bala. Bulletproof vest. Gaano kayaman. Napagpasyahan ni Harvey na ang kaaway ang may pinakamahusay na kagamitan. Hindi man lang sila masasaktan ng mga ordinaryong baril. Itinapon ni Harvey ang kanyang sandata at sumugod sa isang iglap. Kakaiba ang hubog ng kanyang katawan habang umaarangkada, halos hindi nakaiwas sa mga bala. Kasabay nito, tumapak si Harvey sa lupa, na naglulunsad ng isang shell sa deck pabalik sa hangin. Puff! 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 Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang 6 na bumaril kay Harvey ay dumyugo ang kanilang mga lalamunan bago humiga sa lupa, na puno ng hindi makapaniwala. Kalmadong tumakbo si Harvey patungo sa iba pang mga tao kaagad pagkatapos. Ang natitirang mga gunner ay galit na kumurap ang kanilang mga mata matapos makita si Harvey York na mabilis na papalapit. Gusto nilang umatras sa isang ligtas na distansya, ngunit huli na. Inihanda ng ilan ang kanilang mga punyal, ngunit nalampasan na sila ni Harvey bago pa man sila makapag-react. Puff! 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 Nanginginig sa takot ang mga gunner. Ang ilan ay pinalipad sa dagat, habang ang iba ay nahulog sa lupa na may matinding gulat sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na ganito pala talaga kalakas si Harvey. Ang ganitong mga casual na paggalaw ay sapat na upang harapin sila ng permanente.
Matapos makitungo sa mga alipores, kinuha ni Harvey ang kanyang sarili ng malinis na tuwalya at pinatuyo ang kanyang buhok nang hindi sinusulyapan ang mga katawan bago bumalik sa cabin. Ang cruise ship mismo ay napakaranggal. Napakaganda din ng loob nito. Isang nakakapreskong pakiramdam ang mararamdaman sa kapaligiran. Kung ikukumpara ang mga display sa labas, hindi ito pareho. May disenyong Island of Nations ang mga kasangkapan. Bukod sa 10 pulgadang taas ng mesa, may nilagay na berdeng lumot sa buong lugar, kasama ang mga eleganteng estatwa ng mga figure ng tao. Mahirap paniwalaan na may magbibigay pansin sa mga detalyeng ito, pinalamutian ang maliit na yate ng lahat ng uri ng mga bagay. Sa likod ng cabin, ang lupa ay natatakpan ng pinong kahoy na kawayan at mga dayami na banig. Kahit na lahat sila ay napakapangkaraniwan, ang isang pakiramdam ng kagandahan at kawalang halaga ay maaari pa ring madama mula sa mga item. Isang taga-isla na may puting buhok at nakakalbo na nakasuot ng balabal ang nakitang nakaluhod sa banig na may espada sa kanyang paanan. Humigop siya ng kulay dilaw na tiyan na may hindi maipaliwanag na galante at komportableng tingin sa kanyang mukha. Nasa likuran niya ang 8 taga-isla na estremador na nakasuot ng damit, na handang hamampas anumang oras gamit ang kanilang mga mahahabang espada sa kanilang mga scabbard. Sinukat ni Harvey ang Islander sa kanyang harapan bago umupo. Hindi ba ikaw ang Sword Saint ng Shindanwei at ang Imperial Physician, si Akio Yashiro mismo? Di ba sabi mo haharapin mo ako sa Mordo pero ngayon nasa ibang lugar ka? Ano, may death wish ka ba o ano? Iyan ba ang dahilan kung bakit ka pumunta dito sa pagkakataong ito? Ang ibig sabihin, kayong mga taga-isla ay talagang dapat na nakikipagtulungan kay Lexi York at Vince York. Mali ba ako? Ni hindi niya ako nirerespeto. Alam niyang pinakaayaw ko sa inyo, pero sinundan pa rin nila ako. Walang awa, dal-dal ni Harvey habang humihigop ng tsaa sa mesa. Ang 8 estremador ay nagsuot ng seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha na may bakas ng pagkagulat nang makita ang tanawin. Hindi nila inaasahan na si Harvey ay maaari pa ring kumilos ng walang pakialam sa harap mismo ng Shindanwei Sword Saint. Inangat ni Akio ang kanyang ulo at tinitigan si Harvey saglit. You dare, Chief York, mahinahon niyang sabi. May lakas loob kang uminom ng aking tsaa sa aking lamesa. No wonder hindi ka man lang nagpigil na patayin ang huling disipulo ko sa Mordo. Kahanga-hanga, hinahangaan kita. Hindi na kailangan yan. Nakangiti si Harvey habang hawak ang tasa ng tsaa. Ang tsaa ay hindi masama. Pero ikaw, sa kabilang banda, wala ka sa akin. Bastos, how dare you? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magpakitang gilas sa harap ng aming Sword Saint? Mayroon ka bang death wish o isang bagay? Ang estremador ay nagngangalit sa galit. Sino si Akio Yashiro? Hindi lamang siya ang Sword Saint ng Shindanwei, ngunit siya rin ang Imperial Physician mismo. Isang tunay na Diyos ng digmaan. Sinasabing siya ay napunta sa pagpapatapon sa paghahanap ng isang maalamat na paraan upang pag-isahin ang mga tao at kalikasan. Ang isang malaking karakter na tulad nito ay dapat magkaroon ng isang mahusay na reputasyon sa archipelago country. Sa mata ng estremador, isa siyang buhay na alamat. Ngunit ang lalaking taga-bansang H ay talagang naglakas loob na kutsain siya. Ito ay hindi mapapatawad, bakas sa kalmadong ekspresyon ni Akio sa kanyang mukha ang pagkasuklam. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinuan bago iwinagayway ang kanyang kamay, senyales na tumahimik ang iba. Inis na tumigil sa pagsasalita ang estremador matapos makita ang galaw ni Akio. Nang tingnan nila sa mata si Harvey York, gusto nila siyang sakalin ng husto. Alam kong malakas kang tao, Sir York. Nagdusa si Miyata Shinnosuke sa iyong mga kamay hindi pa katagalan. Dahil sa iyo, ang mga eksperto ng Path of the Shinkage ay halos mapaksa. Maging ang pamilyang Tsuchimikado ay nawala ng kanilang onmyoji. Pero, dapat alam mong mabuti na nanalo ka lang laban kay Miyata dahil sa nanyang God of War. Hindi mo ba alam ang iyong kasalukuyang limitasyon? Gusto ko sanang itanong, Sir York, sino ang nagbigay sa iyo ng lahat ng lakas ng loob na ito?
Ganyan ka na ba talaga katanga sa sarili mong lakas? Sa tingin mo, may karapatan ka bang magpakita sa harapan ko? Nakabuka lang ang bibig ng isa sa mga eskrimidor habang binigyan niya ng malungkot na tingin si Harvey. How dare you tell young Master Yashara na magpadala ng balita sa iyo? Sabi mo lalabanan namin ang Nanyang God of War kung kalabanan ka namin. Ano, sa tingin mo ba kaming mga taga-isla ay isang grupo ng mga duwag? Sino sa tingin mo ang matatakot mo sa kalunos-lunos mong kakayahan? May sasabihin ako sa iyo. Maganda ang mood ng aming Sword Saint ngayon dahil sa magandang panahon at katakam-takam na tsaa. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay sapat na mapagbigay upang makipagpalitan ng mga salita sa iyo. Kung nagkita tayo sa ibang okasyon, naging bangkay ka na. Iminumungkahi kung lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon. Kung gagawin mo iyon, baka mamatay ka ng buo ang iyong katawan. Kung hindi, hindi lang kailangan mong mamatay, huhukayin pa namin ang iyong mga ninuno mula sa lupa at susunugan sila hanggang sa maging abo. Ang eskrimidor ay nagsuot ng sobrang nakakaawang ekspresyon sa kanyang mukha. Gustong-gusto niyang mamatay si Harvey dahil sa hindi paggalang sa lalaking tulad ni Akio. Tumahimik ka, nagsasalita ang iyong amo dito. Kailan pa nagkaroon ng karapatang tumahol ang isang lingkod na tulad mo? Mukhang walang kwenta ang mga turo mo, Akio. Hinawakan ni Harvey ang tasa ng tsaa na may kalmadong ekspresyon sa mukha. At saka, tanungin mo ang sarili mo, binuhay mo lang ba ako dahil good mood ka? Nakikiusap ako na baguhin mo ito. Anong ibig mong sabihin? Mahinahong tanong ni Akio Yashara. Kung talagang kasing galing ka ang sinasabi ng kasambahay mo, hindi mo na kailangang pasabugan ang taxi at ipaharap sa akin ang napakaraming shooters. Ang dapat mo lang gawin ay lumapit sa akin gamit ang isang espada at pinutol ako. Pero hindi mo ginawa, isa lang ang ibig sabihin ng lahat ng trip na ito. Ikaw ay natatakot. Natatakot ka na wala kang kapares sa akin. Takot kang masampal hanggang mamatay. Natatakot kang mapunta sa parehong paraan tulad ni Miyata Shinnosuke. Nakapikit si Harvey York habang nagpapakita ng isang mainit na ngiti. Lahat ng paghahandang iyon ay nagpapakita ng iyong mga pagdududa sa iyong mga kakayahan. Ibang bagay, nagpakita ka sa Hong Kong para patayin ako ng mabilis pagkatapos naming maglaban ni Vince York. Hindi ka pupunta dito ng mabilis kahit na nagmamaneho ka pa ng rocket ship. Ang paliwanag lang dito ay nandito ka na nang dumating si Miyata. Pero natatakot ka sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo sinasadyang kumilos laban sa akin noong una. Pinaplano mo pa ang lahat ng ito bilang huling paraan. Sa huli, hindi mo akalain na kaya mo akong ipaglaban. Isa ka lang duwag. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa at inisip ang sitwasyon. Mula sa pananaw na ito, ang isang Sword Saint na tulad mo ay mas matalino kaysa kay Miyata. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ay pakakawalan na kita. Kung lumuhad ka sa harap ko at buhusan ako ng isang tasa ng tsaa bilang paghingi ng tawad, baka hayaan kitang tumakas pabalik sa iyong mapahamak na bansa na buo ang lahat ng iyong mga paa. How dare you? Dapat may death wish ka. Ang pag-insulto sa Sword Saint mismo ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Ang mga salita ni Harvey ay lubos na ikinagalit ng mga eskrimidor. Binunot nila ang kanilang mahahabang espada sa isang iglap. Ang mga kumikislap na titig ay makikita sa buong kabin habang nagliliwanag ang layunin ng pagpatay. Hindi pinansin ni Harvey ang mga lalaki at mahinahong sinabi. Kung sa tingin mo ay maaari mong harapin ako gamit ang mga tanga na ito, pagkatapos ay malaya kang subukan ito. Kapag nangyari iyon, malalaman mo na hindi ko kailangan si Dean Cobb sa Budokan noong una. Normally speaking, si Akio na nakapikit kay Harvey bago siya humagalpak ng tawa. Confident ka talaga, inaamin ko, ngunit dapat mong maunawaan na ang labis na kumpiyansa ay magiging iyong pagbagsak. Ako ay natatakot sa iyo. Sobrang pagmamalabis mo sa iyong sarili, hindi ba? Maaga akong pumunta sa Hong Kong para makadalo ako sa kaarawan ni Lola York. Napakaraming tao upang makita kung may karapatan kang putulin ng aking espada.
Kung hindi, mapupuno ang aking mga kamay kung kailangan kong patayin ang bawat piraso ng tae na dumarating sa akin. Siguro kung nasiyahan ka sa aking paliwanag, Sir York. Ngumiti siya. Dahil mayroon kang oras upang gawin ang lahat ng mga dahilan na ito, nangangahulugan ito na dapat kang natakot. Ngunit walang saysay na pag-usapan ang lahat ng ito ngayon. Dahil makapal ang balat mo, walang paraan na aminin mo iyon. So anong gagawin mo ngayon? May balak ka bang puntahan ako mag-isa? O hahayaan mo ba ang mga tanga sa likod mo na gawin ang trabaho mo? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2745. Mukhang wala akong choice kundi ang kunin ang mga bagay sa sarili kong mga kamay. Napabuntong hininga si Akio Yashiro bago nagpakita ng malamig na tingin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tasa at sinabing, "Mag-toast tayo ng tsaa. Ito ay para sa inyo na walang kaalam-alam gaya ng dati." Pagkatapos ay nagbuhos si Harvey York ng isang tasa ng tsaa. "Para ito sa inyo na hindi alam ang tunay kong lakas," sagot ni Harvey. Nararamdaman ang killing intent na naglalabas mula sa dalawa nang magtama ang kanilang mga mata. Matapos itaas ng bahagya ang kanilang mga tasa, ininom nila ang kanilang tsaa sa isang lagok. Matapos makitang umiinom si Harvey ng kanyang tsaa ng walang pag-aalinlangan, isang mapaglarong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Akio. "Ang lakas ng loob mong uminom ng tsaa ko pagpasok mo. Hindi ka ba natatakot na nilagyan ko ng lason ito? Hindi mo pa ba ginawa iyon?" Sagot ni Harvey, "Hintayin mo na lang na magkabisa ito. Iyon ang dahilan kung bakit iniistorbo mo ako sa lahat ng oras na ito. Sayang, kailangan kong biguin ka, Sword Saint." Si Harvey ay lumaban sa larangan ng digmaan noon. Natural, na nakatagpo siya ng lahat ng uri ng lason noong panahong iyon. Gaya ng sinabi niya, nakita niya ang lahat ng uri ng sining ng pagpatay habang naglilingkod siya sa hukbo. Siya ay ganap na imyon sa halos lahat ng uri ng lason na umiiral. Alam niyang nilason siya ni Akio sa simula pa lang ngunit hindi niya ito ipinakita dahil wala naman itong kwenta. Nagulat si Akio, "Inihanda ko para sa iyo ang pinakamagandang lason ng aming ninuno, ang Undead Slumber. Ang mga nalason nito ay mawawala ng lahat ng lakas ng loob sa maikling panahon bago mauwi sa permanenteng coma. Pero, kung titingnan ko ngayon, hindi ka naman naapektuhan ng lason. Sayang ang magaling kong lason. Kamusta ang immunity mo? May pakialam ka bang maliwanagan?" Ako, sinusubukan ni Akio na bumili ng mas maraming oras pagkatapos mapansin na ang lason ay hindi gumagana ayon sa nararapat. Mahinahong tumawa si Harvey, "Maaari kong sabihin sa iyo, ngunit kailangan mo munang sagutin ako. Ang Shindanwei ay isa sa 6 martial arts schools ng Island Country. Ikaw din ang imperial physician ng royal family, si Akio Yashiro mismo. Dapat ay mayroon kang malaking katayuan. Pero bakit gusto mo pa ring kontrolin ka ni Vince York? Halatang natatakot ka sa akin, pero bakit mo pa rin ako nilalapitan? Hindi mo kailangan ng pera. Hindi ka rin nagkukulang ng awtoridad. Kaya, ano ang naging dahilan upang ikaw ay sumalungat sa akin?" Nagsikip ang mga talukap ng mata ni Akio matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Bakas sa mga mata niya ang galit. Malamig siyang tumawa bago sumagot. "Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito, Sir York. Kung hindi mo sinira ang posisyon namin sa Mordo, bakit ko hahayaan na may mag-utos sa akin? Naiintindihan ko na ngayon." Napabuntong hininga si Harvey. "Hindi kayo tumigil sa pagsisikap na sirain ang bansa H. Nabigo kang kunin ang tulay mula sa Mordo, kaya pumunta ka rito para gawin iyon. At ang bastos na si Vince na iyon ay tatanggap ng anumang kasunduan upang siya ay umangat sa kapangyarihan, kahit na nangangahulugan ito ng pagtataksil sa sarili niyang bansa. Karapat-dapat ka pa ring mamatay. Walang iba si Vince." Malamig na tawa ni Akio. Isang karangalan para kay Vince na maglingkod sa emperador. Sobrang blessed siya na ma-offer ng ganitong opportunity. Maiintindihan mo balang araw na mahirap makuha ito. Kahit na hilingin mo ito,
hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na gawin ang pareho. Para maglingkod sa emperador, may halaga pa ba siya? Sagot ni Harvey. Ang tinatawag mong emperor ay namamahala sa ilalim ng isang teokrasya, ngunit mula noong sinaunang panahon, ang titulo ay walang iba kundi iyon. Lahat sila ay mga puppet lang na hinihila sa lugar. Ang awtoridad ng estado ay palaging nasa ilalim ng shogunate, ang pamahalaan ng archipelago country. Ginagamit lang yang mga manika na yan para lokohin ang mga tinatawag na warriors na tulad mo. Tama ba ako? Casual na itinuro ni Harvey York ang pinaka-nakakagambalang mga katotohanan tungkol sa mga mandirigma ng Island Nation. Ang soberanya na kanilang pinaglilingkuran ay nahulog mula sa kapangyarihan ilang taon na ang nakalilipas. Isang bakas ng galit ang lumitaw sa mga mata ni Akio Yashira, ngunit kinalma niya ang sarili pagkatapos. Huwag mong isipin na naiintindihan mo ng lubusan ang kasaysayan ng island country dahil lang sa pagbabasa mo ng ilang history books. Ang katayuan, lakas, at kaluwalhatian ng makapangyarihang emperador ay higit pa sa maiisip mo. Dahil ang lakas ng loob mong bastosan ang kanyang kamahalan, dito na namin tatapusin ang buhay mo. Patayin siya. Sa sigaw ni Akio, sumugod ang 8 eskrimidor. Mula sa 8 magkakaibang direksyon, ginamit ng mga eskrimidor ang pinakatradisyonal ngunit nakamamatay na espada ng isla, ang Lado. Isang matalim na titig ang mararamdaman sa sandaling maputol ang talam. Nang magsama-sama ang kanilang 8 pag-atake, bumuo ito ng mala-hurricane na pag-atake bago dumiretso kay Harvey. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at pinatong ang mga kamay sa mesa. Lumipad ang mesa, tumama sa isa sa mga pag-atake, at agad na naging alikabok. Ginamit ni Harvey ang pagkakataon na tumalon palabas ng cabin at pumunta sa gilid ng deck. Nakikita pa rin ang mga pool ng dugo na may halong mga bala sa labas. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Ang 8 eskrimidor ay hindi man lang kumurap matapos makita ang nangyari. Sabay-sabay silang lahat na pumunta sa kubyerta bago muling iwagayway ang kanilang mga mahabang espada. Boom! Ang aura ng pag-atake ng eskrimidor ay bumuo ng napakalaki at nakakatakot na pressure. Maging ang kubyerta ay tila gumuho dahil sa kanilang mga aksyon. Lumabas si Akio na may mainit na ngiti sa labi, hawak ang tasa ng tsaa. Sir York, ito ang son of Shindanwe Raiden. Ako mismo ang nagturo sa kanila na maglingkod sa emperador. Medyo labis na gamitin ito laban sa iyo. Sana swertihin ka para mapanatili mong buo ang bangkay mo. Ikaw mismo ang Diyos ng digmaan, ngunit ikaw ang nagtuturo sa mga hangal na ito. Bulalas ni Harvey matapos makita ang tanawin. Hindi man lang nila ako magasgasan. Sa sandaling itinuro pababa ang mahabang espada, hinawakan ni Harvey ang kubyerta gamit ang dulo ng kanyang daliri sa paa bago pumailan lang sa hangin, ganap na nakaiwas sa pag-atake sa isang maliit na puwang. Boom! Hindi nakuha ng mga pag-atake si Harvey ngunit nagawang magbukas ng malaking butas sa deck. Walang sino man ang makatiis sa ganoong pag-atake, bahagyang nanginig ang mga talukap ni Harvey pagkatapos na mapanganga sa tanawing nasa harapan niya. Bahagyang tumaas ang kakayahan ng mga taga-isla. Nakakita na siya dati ng mga killer moves na tulad nito noong panahon ng digmaan, ngunit hindi ito ganoon kadali. Kung ang mga taong iyon ay magkakaroon pa ng 10 taon upang lumago, ang Island Nation ay maaaring maging pinakamalaking kaaway ng bansa H muli. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na sinusubukan ng mga taga-isla na magtayo ng mga tulay sa bansa H. Talagang hinahangaan ng mga taga-isla ang kultura ng bansa H. Lalo na ang katotohanan na patuloy silang mag-estratehiya bago gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Sa mata ng mga taga-isla, kung gusto nilang maging pinakamalaking isla na bansa, kailangan muna nilang harapin ang bansa H. Kung masakop nila ang bahagi ng bansa, magkakaroon ng pagkakataong bumangon muli ang archipelago country. Patuloy na sinisira ni Harvey York ang kanilang mga plano sa Mordo at Hong Kong. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nagpakita ang mga taong tulad ni Miyata Shinnosuke at Akio Yashira para makipag-ayos sa kanya. Natakot sila na ang pangalawang punong instructor ay ipinanganak sa bansa H.
Ang dalawang maalamat na nilalang ay tuluyang sisira sa mga tao ng island country. Habang pinag-iisipan ni Harvey ang sitwasyon, sabay-sabay na humakbang pasulong ang Sons of Raiden habang seryoso ang mga mukha. Panay ang mga hakbang nila, paikot-ikot kay Harvey na parang may kulog sa paligid niya. Pinaningkitan ni Akio si Harvey. Langit at lupa, malamig niyang bulalas. Dalawang swordsman ang gamulong pasulong at inihagis ang kanilang mahahabang espada sa paanan ni Harvey. Kusang tumalon si Harvey bago sumugod ang dalawa pang eskrimidor at humarang sa magkabilang gilid niya. Pagkatapos, may dalawa pang dumating mula sa likuran, na nagpatigil kay Harvey sa pag-atras. Ang huling dalawa pagkatapos ay inihagis ang kanilang mga espada pasulong, na nagpaplanong putulin si Harvey ng direkta. Magaling, napuno ng paghanga si Harvey, tulad ng inaasahan sa isa sa 6 martial arts schools. Hindi nakakagulat na ang Shindan-Wei ay mas malakas kaysa sa Shinkage-Wei. Ang mga Sons of Raiden ay mas malakas kaysa sa tinatawag na mga miyembro ng Shinkage-Wei. Ang 8 sa kanila ay pinakamataas na Kings of Arms. Ang kanilang lakas ay tiyak na lalakas sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa. Magiging madali para sa kanila na pumatay ng mga ordinaryong tao tulad ng God of War. Habang hinahangaan pa rin ni Harvey ang kakayahan ng kanyang kalaban, natapakan ng kanyang paa ang isa sa mahahabang espada at tumalikod sa daan palabas ng pinsala. Ang serye ng mga galaw ni Harvey ay mukhang napakasimple, ngunit sapat na ang mga ito para makatakas siya sa pag-atake. Sumama ang ekspresyon ni Akio sa isang iglap, bang, bang. Habang nasa ere pa si Harvey, inilabas niya ang kanyang paa at sinipa sa mukha ang dalawang eskrimidor. Agad na pinalipad ang dalawa. Tumalsik ang dugo mula sa kanilang mga bibig nang mapunta sila na may mga bakas ng paa sa kanilang mga mukha. Kasabay ni Harvey ang kanyang backhand pasulong habang ito ay lumapag sa lupa. Sampal, sampal. Ang dalawang humarang sa daan ni Harvey ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanilang mga mukha bago sila nawalan ng malay. Ang kanilang mga katawan ay pinalipad bago bumagsak sa riles ng barko. Hindi sila makabangon kahit na sinubukan nilang tipunin ang lahat ng kanilang lakas. Ang mga eskrimidor ay galit na nagbago ng kanilang mga ekspresyon bago natisod pa atras nang makitang muli si Harvey sa lupa. Napatingin sila kay Harvey na parang halimaw. Ang mga Son of Raiden ay itinuturing na hindi magagapi. Ngunit bago si Harvey, kalahati na sa kanila ang nasaktan at sapat na para maging ganap na kahihiyan para sa kanila. Kung talagang may baril si Harvey, mga bangkay na sila noon. Nang akmang hahakbang pasulong si Harvey, nagkatinginan ang 4 na natitirang swordsman bago iwinagayway ang kanilang mga kamay pasulong, na inihayag ang mga shuriken ay lumipad mula sa kanilang mga manggas. Nakasimangot si Harvey habang umiiwas sa palihim na pag-atake ngunit pinalampas niya ang pagkakataong ibigay ang pangwakas na suntok sa iba. Bastos. Matapos makitang hindi nasaktan si Harvey York, ang 4 na eskrimidor ay sabay-sabay na sumugod pasulong. Casual na kinuha ni Harvey ang isang shuriken mula sa lupa at inihagis ito pasulong. Ang mga agos ng liwanag ay sumulong na parang maliwanag na buwan sa dagat. Binago ni Akio Yashiro ang kanyang ekspresyon sa isang iglap matapos makita ang pag-atake. Immunity Gate. Sumisigaw siya. Ang mga swordsman ay umatras na may hawak na mga espada bago sila isinalansan laban sa isa't isa, pinipigilan ng mga papasok na pag-atake na lumipad ng diretsyo sa kanila. Ang kanilang synergy ay ganap na perpekto. Ito ay karaniwang hindi malalampasan. Kitang-kita ang mahuhusay na turo ni Akio, batay sa hitsura ng kanyang mga estudyante. Klang, klang, klang. Isang serye ng mga pulang sparks ang makikita sa sandaling bumangga ang shuriken ni Harvey sa mga mahahabang espada. Ngunit imposibleng makapasok siya sa mga depensa ng 4 na eskrimidor. Kasabay nito, agad na nilamon ng 4 na sugatang eskrimidor ang isang tableta na nagbigay ng mabahong amoy. Kitang-kita na sila ay may dugong mga mata habang agad silang sumugod pagkatapos. Naturally, ang mga tabletas ay nakapagbawas ng mga pinsala habang inilalabas ang kanilang buong potensyal. Pagsira ng kulog.
Utos ni Akio na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin matapos makita ang pagpupursige ni Harvey. Ang mga Sons of Raiden ay muling nagtipon. Sabay-sabay nilang sinuot ang kanilang mga mahabang espada bago ibinalik ang mga ito. Patay ka na. Ang Island Nation Sword Science. Ito ang kanilang pinakamalakas na atake sa ngayon. Ang lakas ng 8 Kings of Arms na pinagsama ay parang isang bagay na kayang lumunin si Harvey ng buo. Ang 8 slash na nabuo sa isa ay madaling maputol ang sinumang Diyos ng digmaan. Isang ganap na hindi magagapi ngunit hindi maharang na pag-atake. Nabawi ni Akio ang kanyang katinuan matapos makita ang tanawing iyon. Kahit na hindi niya may pagtanggol ang sarili laban sa killer move na ito, lalo pa si Harvey. Ikinalulungkot lamang ni Akio ang hindi pag-imbita ng iba na manood ng palabas. Kung hindi, sapat na ang laban na iyon para makilala ang Shindanui sa buong mundo. Walang iniisip na kinuha ni Akio ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Kumonekta ang tawag, ipinakita ang magandang mukha ni Lexi York. Tinakpan niya ang kalahati ng kanyang mukha habang nakaupo sa kanyang Ferrari na may nakakahiyang tingin. Nakasundo mo na ba si Harvey? Hindi pa, pero malapit na tayong matapos. Gusto kong hayaan kang makita ang makasaysayang sandali na ito. Pagkatapos ay inilagay ni Akio ang kanyang cellphone sa katabi niyang mesa. Sa pamamagitan ng video call, nakita ni Lexi si Harvey na napapaligiran ng mga Son of Raiden. Bahagya siyang natigilan bago nagpakita ng malamig na ekspresyon. Ang Son of Raiden, wala kang swerte, Harvey. Ikaw lamang laban sa mga Son of Raiden. Kung kaya mong ipagtanggol ang sarili mo sa mga killer moves nila, tatawagin kitang ama. Isa ka lang lalaking inaalagaan na tumatahol lang at hindi nangangagat. Sa tingin mo ba ay may kapangyarihan kang gumawa ng epekto sa Hong Kong at Las Vegas? May sasabihin ako sa'yo. Lahat ng pride mo, puot mo, lahat ng meron ka ay mauuwi sa akin. Sinabi ko na sa iyo na manatiling masunurin at pagsilbihan si Vince, ngunit hindi ka nakinig. At ngayon anong nangyari? Dahil sa iyo, pati ang iyong mga ninuno ay huhukayin mula sa kanilang mga libingan para lamang masunog hanggang sa maging abo. Maging ang iyong aso ay babalatan ng buhay. Isang mayabang na ngiti ang bumungad sa mayabang na mukha ni Lexi. Niayaw niyang kumurap kahit isang beses habang tahasan niyang tinutuya si Harvey. Kung tutusin, natatakot siyang makaligtaan ng sandaling siya ay pinutol. Ngumisi si Akio, natuwa, at nagyabang. Mrs. York, huwag mong kalimutan ang pangako mo at ni Young Master York sa akin kapag pinatay ko ang clown na ito. Tama na ang usapan. Basta haharapin mo siya, sayo na ang diplomatic status. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa Hong Kong pagkatapos nito. Sa tulong namin ni Vince, walang makakalaban sa iyo kahit na lumabag ka sa batas. Ngayon, tumahimik ka at itigil ang pag-abala sa akin mula sa pagtangkilik sa palabas. Napangiti ng tahimik si Akio. Nasisiyahan siyang magtrabaho kasama ang mga taong pinakamahusay na makakapagbenta ng kanilang sariling bansa para sa kanilang sariling interes. Kasabay nito, ang pag-atake ng Sons of Raiden ay nag-iwan kay Harvey na ganap na nakakulong. Nakalok ang tingin nila kay Harvey. Wala siyang pagkakataong umiwas kahit saan. Ngunit sa harap ng nakakatakot na pag-atake na ito, tumawa lang si Harvey. Ikaw ay sapat na kahanga-hanga upang palakihin ang mga Sons of Raiden sa ganitong paraan, Akio. Sayang lang at ikaw ang kalaban ko. Kahit na ang mga Diyos ng digmaan ay mga langgam lamang sa akin, lalo na ang mga peke na ito. Humakbang pasulong si Harvey, makalipas ang isang segundo, lumundag siya pasulong habang idinadaloy ang palad. Ang kanyang mga galaw ay tila hindi nakakapinsala at ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit sapat na iyon upang baguhin ang mga ekspresyon ng lahat sa isang iglap. Sa harap ng mga Son of Raiden, ang mga palad ng mga karaniwang tao sa harap nila ay lumawak ng walang limitasyon. Tinakpan ng palad ang langit, marahas na niyanig ang paligid. Parang ang palad ni Harvey ang tanging natitira sa buong mundo. Bastos! Ang mga eskrimador na uminom ng tableta ay hindi na nakontrol ang kanilang mga katawan nang pilit nilang ibinaba ang kanilang mahabang espada. Bang!
Sa sumunod na sandali, isang malakas na putok ang maririnig. Nanginig ang mga Son of Raiden bago sila pinalipad sa isang iglap. Bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig habang sila ay nasa ere. Lahat sila ay nahihilo matapos ang masakit na pagtama ng kanilang katawan sa lupa. Hindi sila makagapang pabalik, kahit na sinubukan nilang tipunin ang lahat ng kanilang natitirang lakas. Isang sampal ang ganap na natalo sa mga Son of Raiden. Tumayo si Harvey, walang pakialam at walang emosyon. Kahit na ang hindi magagapi na Diyos ng digmaan ay walang malasakit na ugali na ipinakita niya. Bang! Nang hindi niya namamalayan, nahulog sa kanyang paanan ang cellphone ni Lexi. Pinuno ng takot ang kanina'y mayabang niyang mga mata. Alam niyang medyo sanay si Harvey, pero hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Harvey. Maging ang mga Son of Raiden ay pinalipad sa isang sampal lang. Siya ay dapat ang Diyos ng digmaan. Sa wakas ay natagpuan na ni Vince ang kanyang kapareha. Sa cruise ship, tahimik na sinulyapan ni Harvey si Akio at tinutuya si Akio gamit ang kanyang daliri. Ilang mga shooter na nagtatago sa mga anino ay naghanda upang barilin si Harvey, ngunit nakaramdam sila ng lamig sa kanilang gulugod nang makita nila ang paggalaw ni Harvey. Sila ay naging manhid, hindi makagalaw kahit isang pulgada. Never in their wildest dreams did they imagine na kayang talunin ni Harvey ang Sons of Raiden, ang mga sariling estudyante ni Akio. Sa sandaling ito, ang kanilang pananampalataya ay ganap na nasira. Nakakamangha, nakakabilib talaga, naniniwala na ako sa iyo ngayon. Kahit walang tulong ni Dean, dapat kaya mong talunin si Miyata ng mag-isa. Kabanata 2750. Binaba ni Akio ang tawag kay Lexi, ang mukha nito ay nalilito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay halos kapantay ng sa akin. Malapit ka ng maging isang fake war god. Kung hindi yun ang kaso, paano mo matatalo ang aking Raiden Son ng ganoon kadali? Napabuntong hininga si Akio, na umiling-iling. You're unpredictable, Harvey. Ganito ka na kalakas kahit sa murang edad. Siguradong napaka-talented mo. Kung gayon bakit hindi mo ipakita ang iyong sarili sa mundo? Pinahihirapan mo ang mga taong tulad namin kung itatago mo ang iyong sarili. Kung hindi kami maghahanda ng sapat, kanino kami magrereklamo kung kami ay mabugbog sayo? Akio then shot Harvey a confident grin. Sa kabutihang palad, maraming taon akong nag-iisa upang malaman kung paano pag-isahin ang mga tao at kalikasan. Nag-improve ng husto ang swordsmanship ko dahil doon. Kung hindi, baka hindi ako ang kasalukuyang kapareha mo. Ito ay isang kahihiyan, ngunit ang bansa ay tiyak na mawawala ang Diyos ng digmaan sa pagkakataong ito. Umiling si Akio, nagkukunwaring naawa. Nagpalitan ng masayang tingin ang mga taga-isla, puno ng kagalakan. Sigurado sila na tuluyan na silang natalo kay Harvey, ngunit hindi nila akalain na mananatiling kalmado si Akio kahit nasa harap ng isang nakakatakot na lalaki. Gaya ng inaasahan sa Sword Saint ng Shindanwei. Sa sandaling ito, muling nanambalik ang lakas ng loob ng mga taga-isla. Narinig mo ang sinabi ng aming Sword Saint, bastard ka. Sa tingin mo kaya mong magpakitang gilas sa harap ni Sword Saint Yashire dahil lang ikaw ang God of War? Bumalik ka pagkatapos ng 10 taon, anak. Kahit na nag-ensayo ka ng martial arts noong nasa sinapupunan ka pa ng iyong ina, hinding-hindi ka makakapantay sa aming mga Sword Saints. Bumaba ka na lang at magpakumbaba. Baka bukas palad si Sword Saint Yashire at palayain ka. Kung ako ang masusunod, gusto kong maging lingkod ka niya. Magsisilbi ka sa ilalim naming lahat. Damn! Hindi si Harvey ang nagsabi niyan, kundi si Akio. Walang babala, humakbang pasulong si Akio at pinalipad ang isang islander sa isang sampal. Lumipad mismo ang islander sa makina ng yate ng may malakas at masakit na kalabog. Agad na nasira ang makina. Agad na tumahimik ang buong cruise ship. Ang lahat ay hindi naglakas loob na magsalita. Si Sir York ay isang tunay na war god. Sa tingin nyo kaya nyo siyang insultuhan sa gusto nyo o hindi? Dumura si Akio, mahinahon ang tono. Napakabata, napakalakas. Kahit ang isang tulad ko ay kailangang gamitin ang lahat ng aking lakas para lamang talunin siya.
Ang isang kalaban na tulad niya ay nararapat na igalang. Lumingon si Akio kay Harvey at yumuko kay Harvey. Lumapit siya sa deck at pinikit ang mga mata kay Harvey, naglalabas ng mabangis na aura sa buong oras. 3 galaw lang ang ipapakita ko sa iyo ngayon, Sir York. Kung nagawa mong harangan ng 3 kong pinakamalakas na laslas, aaminin ko ang pagkatalo at tatapusin ko ang aking buhay sa harap ng iyong mga mata. Ngunit kung hindi mo magagawa iyon, kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran. Sa sandaling ito, si Akio ay napuno ng matuwid na pagmamataas. Sabay sumenyas sa isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate niya na iabot ang mahabang espada kay Harvey. Natural, gusto niya ng patas na laban kay Harvey. Nataranta si Harvey. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taga-isla na may ganoong malasakit na espiritu ng Bushido. Habang inabot ni Harvey ang kanyang mahabang espada, may isang subordinate na hamarang sa kanyang paningin upang paghiwalayin ang dalawa. Hindi nag-aksaya ng oras si Akio at agad na tumalon sa dagat. Tumakbo siya. Namilog ang mga mata ni Harvey sa hindi makapaniwalang tanawin. Ang Diyos ng digmaan ng Island Nation, ang Sword Saint ng Shindanwei, ang pinuno ng unyon sa pagitan ng tao at kalikasan. Tumatakbo palayo sa pagitan ng kanyang buntot ng walang pag-aalinlangan.